Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kapayapaan po naman ng Panginoon na sumatin. Ako po ay nagpapasalamat sa lokal pong ito sapagkat binigyan po ako ng isang magandang pribilehiyo na makapaglingkod sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan. At inaakala ko po na ang aking ipaglilingkod na paksa ay napapanahon. Sapagkat kung inyo pong napapansin, itong lumipas na isang buwan, 6 na bagyo po ang sunod-sunod na nangyari o naganap sa atin. Mula po sa bagyong Christine, yung pinakalas po Pipito. Ang namatay po, 162 from Christine to Pipito. Ang damages sa crops, according to GMA News, is 10 billion pesos. Imagine niyo po yun. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa Hebrews 9:27, kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Pero kung paano, gusto ko pa maintindihan nato, kung paano mamamatay, hindi po sinabi doon. Isang bagay po yung tiyak, mamamatay. Meron po kasing iba na matay po sa natural na kamatayan. Yung, halimbawa, yung may sakit. Meron na mo, dahil po sa kalamidad, gagaya po yung bagyo na yan. Yung iba natabunan ng buhay. No? Hindi po sinabi kung anong uring kamatayan ang mangyayari sa tao. Pero ang isang bagay ang tiniyak, mamamatay. Tama ho ba? Kaya iba-iba po yung pamamaraan ng kamatayan. At kung kailan, yan pa ho yung isa. At kung kailan darating ang kamatayan. At inaakala ko po ang paksayang ito ay napakahalaga sapagkat yan po yung dinaanan natin sapagkat ang Pilipinas po ay napapalibutan po ng mga anyong tubig. No? Kaya mas madalas po maraming bagyong dumadating sa atin taon-taon. No, mga kapatid, at ito pong aking paksa ay hinango ko po sa Romans chapter 8 verse 18. Dito lang po, ito po yung ating paksa, the study of Romans chapter 8 verse 18. Ito pong Romans, mga kapatid, ito po'y sinulat ni Apostol Pablo, humigit kumulang 55 to 57 CE, or tinatawag din ng iba na AD. Ibig sabihin, our common era or year of our Lord. At ito po, sinulat po niya during his third missionary journey. At ito po'y sinulat niya, doon po siya tumutuloy sa bahay po ni Gaius. Isa po siyang faithful servant in the local congregation in the Corinth, in the place of Corinth. Sinulat po niya yan, yung Book of Romans. At ang layunin para pagkaisahin po ang Jews and Gentiles. Sapagkat nung panahon na yan, meron po tinatawag na racial discrimination. Alam niyo naman pag sinabing Hudyo, ayaw ho nila makisalamuha, ayaw nila makipag-usap sa Gentiles. Tayo mga Pilipino, Gentiles. Siguro kung tayo po pupunta sa panahon nila, hindi ko tayo kahit na magtanong tayo. Kahit mo ngayon, pag nagtanong ang Gentiles sa Jew, hindi niya sasagutin, ayaw niya makipag-usap, ayaw niya makisalamuha. Meron pong barrier na nakalagay between Jews and Gentiles. So, ang layunin niya to unite the two in one. Dahil po kay Kristo. No, mga kapatid. At ito po yung nilalaman. Sapagkat sa nakaraang pinagdaanan natin mga Pilipino, no, sa Pilipinas, yung 6 na bagyo niya, masakit po yan. Marami yung mahal sa buhay, mga kapatid pa siguro natin sa pananampalataya. Ang marami na nasalanta. Yung iba po, yung pinapanood ko sa Cagayan, grabe, hitik na po yung palay. Kulay brown na, ginto na, talagang pagkasano, harvest time na, pero binaha pa ho. Ako. Alam nyo, pag binaho na ho yung palay, hindi na ho kahit po yung manimili, hindi na bibiliin. Pag nababad na po yung palay sa tubig. Lalo ho yung namuhunan po ng 100,000. Hindi ho lang basta 100,000 ha. Depende po kasi kung gaano kalaki yung hektarya nung sinasaka nila eh. So masakit, how much more yung nawalan po ng bahay, ng lupa, ng ari-arian. No? Yung isa nga, nililigtas yung baka, ang naging kapalit, yung buhay niya.
Napapanood naman po natin yan sa Channel 7. At yung parang na-carried away ko. To make the story short, tatakbo na po ako sa 880 kasi meron po tayong mga kapatid sa pananampalataya, Isabela, sa Cagayan, Tugigaraw, na mga naapektahan po niya mga kapatid. Ito pong nilalaman ng naturang passage. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat napapatunayan ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Dito po nililiwanag ni Apostol Pablo, nung panahon nila, sa bawat panahon naman po, meron pong kani-kaniyang kapighati ang pinagdadaanan ang individual. Ito po nung sinulat niya, ito po yung time na, at mamaya po, anong kinalaman nitong historical background? Meron ho yan magkakaugnay, na mamaya i-reveal natin yung tabing. Sapagkat alam po ninyo mga kapatid, ang Biblia, sinulat po, hindi para sa atin. Hindi po tayo ang audience niya ni Apostol Pablo. So bakit ito'y para sa atin? Bakit? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran nila noon is the same din na Diyos na pinaglilingkuran natin sa ngayon. At kung ano po yung paraan ng pag-aliw niya sa mga nasa kapighatian ng panahon na yan, is the same din po ng pag-aliw ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kung ano mang kapighatian na meron tayong kinaroroonan, the same din po yung paraan ng pag-aaliw ng Diyos sa atin sa mga banal na kasulatan. Doon po tayo nagkakaroon ng lakas para po sa kabila ng kapighatiang meron tayo, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. Yun po yung sinabi niya. Sabi niya, napapatunayan ko sa panahong ito yung mga tiisin na meron tayo, hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang sa atin ay mahayag. Ang ganda ho niya sa English translation. Sabi po sa NIV, I consider that our present suffering or sufferings are not worth comparing with the glory that will reveal in us. So, ibig sabihin, kumbaga po sa pinakamagandang pagpapaliwanag, kung ikaw po ay negosyante, at ang puhunan mo 1,000 lang, kumbaga sa iyong tubong lugaw, yung glory that will reveal in the future, hindi karapat-dapat ma-compare doon sa mga paghihirap na ginawa mo kasi alam niyo man ang negosyo, magluluto, siyempre magpapagod ka, mamimili, hindi lang ba sa agad ganun hahabulin mo yung pinakasariwa, yung sakatayan. Diyo ba? Bago mo maihain yan, ang daming pawis, kaya nga sabi ng isang napaigang negosyante, ito yung puhunan mo, kikwentahin mo, ito yung tinubo mo, huwag mong kalimutan, sweldohan din yung sarili mo, yung pagod mo. Baka kasi ang kinikwenta mo lang, ito yung naging puhunan ko 1,000, kumita ako ng 3,000, yung sweldo mo sa sarili mo dahil nagpagod ka, sweldo mo pa doon sa mga naging tauhan mo na nag-serve. Diyo ba? Sabi ko ni Apostol Pablo, yung mga tiisin natin ngayon, tayo bilang mga Kristiyano, specific to sila audience Kasi marami naman na nagtitiis Pero lahat ba na nagtitiis, meron ba in the future na glory na hindi karapat-dapat na itumbas sa tiisin na meron sila sa kasalukuyan? So, ang audience, yung meron pong personal na pakikipagrelasyon sa Diyos. Nakuha niyo po? Yung meron pong personal, flawless relationship with God. Tuloy po natin ang pag-aaral. Alam niyo ho yung passage na ito, mga kapatid, pwede ho simulan natin sa dalawang division Ang unang division, yung after. Kasi ano yan 8:18 So meron pong mas mataas pang passage din yung verse 25. Ito po yung una. Pansinin niyo po. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita,